Hey guys, and welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito and gusto mong ma-notify kung may bagong tutorial video, click mo lang yung subscribe button and yung notification bell para lagi kang updated kapag nag-release na ako ng mga bagong tutorial video. Ngayon, masasagutan ko ito ay requested video. Paano daw to sagutan? Kasi nalilito siya kapag may fraction nakatumbas dun sa ibaba. Paano daw yung gagawin? So, ito po ay application lang din ng ratio and proportion problems. Sa kadalasan lumalabas ito sa numerical part ng civil service exam. Pero, ayun, lalagyan natin ng solution. Baba natin yung camera. Rewrite mo lang 79 over, diba 79 is 2, 34 over 43 as 2, then lagay kang equal sa 89% is 2 blank. So, kung alin yung blank, yun yung lalagyan mo ng x. So, 89% is 2. Wait lang. Yung aking marker ay bukas. Wait, 89 over x. Okay, bakit? Kung sakaling nagtanong ka, sir, bakit di nyo po nilagay yung percent? Pareha silang may percent. Yung 79% at 89%. Sa gitna ng solving mo, mapapansin mo, kapag nag-solve ka niyan, makakancel sila kasi pareha sila. Kasi ang 79% same as 79 over 100, yung 89% is 89 over 100. Kung nakakita kang parehas na may percent, sa pag ginawa mo na tong process na to, pwede mo nang i-cancel yon. Kasi sa gitna naman ng solving mo makancel mo yun. Paano naman sir kapag yung isa lang may percent? Pag may isa may percent, kailangan mo i-express yung isa na may percent ng kunyari 79% yung given, tas ito 89 lang. I-express mo tong 79% as 79 over 100. Kasi iba na yung value niya kapag kapag may walang percent yung isa. So, kaya that mo express. Pero dahil pares to may percent, pwede mo nang let na 79% is same lang sa 79 and 89% is same sa 89 kasi makakancel din naman yung percent mamaya. Okay, so next, anong gagawin? Ang mangyayari dyan, magko-cross multiplication ka. Denominator ng isa sa numerator ng isa, denominator ng isa sa numerator ng isa. So, anong mangyayari? Pag cross multiply mo yan, baba natin. You have your 79x is equal sa 89 times 34 over 43. Okay, ganyan yung mangyayari. Ngayon, para di ka malito, i-process muna natin yung nasa kabila. So, 89. Ito ay mamumultiply, tama? Para di ka malito, lagyan mo ng denominator na 1 tong 89. Kasi 89 over 1, same lang sa 89. Para lang malaman mo na yung rule. Diba ang nung rule ng multiplication, numerator times numerator, denominator times denominator. So, ayan, 89 times 34. 89 times 34, which is same as 3,026 over 1 times 43 is 43. Ulit. Bakit nilagyan ng 1? Ang 89 over 1 at 89 ay parehas lang. 89 divided by 1 is 89. Nilagyan ko lang denominator para di ka malito. Kasi, di ba, ang gagawin mo dito, 89, imumultiply mo siya sa 34 over 43. Para hindi malito yung iba, lagyan mo lang denominator na 1 para malaman mo, di ba, ang rule ng multiplication ng fraction, numerator times numerator, denominator times denominator. Invisible kasing 1 ito, yung 89. So, ayan, then process mo, 79, ibayin natin kulay ng x para makita natin siya mamaya. Yun, so may 79x ka na, equals to 3,026 over 43. Pero hindi pa yung final answer. Bakit? Kasi x lang ang kailangan natin. Cross multiplication ulit. Ngayon, lagyan mo to ng over 1. Ganun lang din yung dahilan, kagaya dun sa kanina. Same lang din naman yan kapag lagyan ng over 1 para malaman mo lang na denominator ng isa sa numerator ng isa, and denominator ng isa sa numerator ng isa. Tama? So, 79 times 43, which is same sa 3397,
79x times 43, which is same sa 3397x. Okay, lipat natin sa kabila. Okay? Ililipat lang natin sa kabila yung expression kanina. 79x na kulangan na kasi tayo sa board is equal to 3026 over 43 over 1. Then, cross multiply nga natin. Ito ay magiging 3397x is equal sa 1 times 3026, 3026. Kasi 1 times 3026, 3026 pa rin. Ngayon, gawin natin kulay pula ulit to. To solve for x, tingnan mo yung katabi ng hinahanap mo. X ang hinahanap mo, ang katabi niya ay, anong katabi ng x? Ang katabi niya ay 3397. Kung ano yung katabi ng hinahanap mo, ipan-divide mo both sides. 3397. Then, cancel mo to. So, magkakaroon ka ng x is equal to 3026 divided by 3397. Which is equal sa 0.89. Ngayon, kung nahihirapan ka sa division, dito kasi hindi ko na pinakita yung division na pagsagot. May tutorial video ako na solo for division. Long division yung pangalan, nasa channel ko na din. So ngayon, ang answer is 0.89. Sir, paano kung fraction yung nasa choices? Ganito lang, kung fraction, convert mo yung decimal into fraction. 0.89 times. Kapag may two numbers sa right ng decimal point, ang gagawin mo, i-multiply mo sa 100 over 100. Then, kung isang number lang nasa right ng decimal point, multiply mo sa 10 over 10. Pero dahil ito ay two numbers na nasa right ng decimal point, di ba ito yung decimal point, and may two numbers ka, multiply mo siya sa 100 over 100. Same concept lang sa ginawa natin kanina, para di ka lang malito, lagyan mo tong over 1. Kasi 0.89 over 1 is same lang sa 0.89. Tama? 0.89 times 100, you have your 89. Then, 1 times 100, you have your 100. Pwede pa ba i-simplify? Hindi na. So, the answer is 89 over 100. Ngayon, sa mga nag-review, gusto ko lang kayong turuan sa nag-review para hindi kayo nahihirapan kapag nakita kayo ng mga ganitong tanong. Kung may calculator kayo na ganito, Casio FX991ES Plus, pwede nyo ganito gawin yan. Para i-check nyo yung mga answer nyo. Hub for review. Sa mismong exam, bawal magdalang calcu. Pero for test, para lang i-check nyo kung tama yung sagot nyo dun sa mga nababasa nyong tanong, pwede nyo gamitin to. So, type mo lang yung question. Ano yung question mo kanina? 79% over 79% is 2. 34 over 43. Tama? Ngayon, alpha equals, pindutin mo. Tapos, is as 89% is to blank. So, 89, shift mo yung percent, is to blank. Is to blank. So, yung blank mo, yun yung x, diba? Click mo yung alpha, then x. Okay? Then, para di ka malito, tingnan mo tong key na to, shift, tsaka solve. Pindutin mo yung shift, solve mo. Then, ibibigay sa'yo nung calculate mo yung value. The answer is 0.89. So, ang answer natin ay 0.89. So, tama pa rin yung ginawa nating method na tinanggal na natin yung percent. Dahil same nga sila. Sabi ko nga, makakancel din naman yon sa gitna, sa middle ng pagsasolve nyo. So, sa mga middle part. So, ayun. Yun lang. And kung ang given ay sa choices ay na fraction, ganito lang, multiply mo sa 100 over 100. So, ayan, 89 over 100. Ano pa ino-note ko? Pwede po bang gumamit ng ibang denominator maliban dito sa 1? Hindi. Bakit? Kasi kapag gumamit ng ibang denominator, kanya 0.89 over 2, parang sinabi mo ng 0.89 divided by 2. So, ayun lang. Ang gagawin mo,
over 1 para same pa rin kasi 0.89 divided by 1 is 0.89 pa rin, 'di ba? Kaya so the correct answer ay ayan, 89 over 100. Yun lang and ah kapag may napansin kayong error, kunwari man hindi ko napansin error, comment nyo na lang sa baba.